Ganina sa worship nato before ta mag-read sa tuang mag-read ta sa Bible. Sa worship nato, we are so blessed kay lahi ra gyud ning church nga gasimba gadayeg sa Ginoo diya sa espiritu ug kamatuoran. Naagay pinasahi nga pagpamuhat ang Ginoo. I know, kabalo mo, we know ang pinakanindot nga mahitabo sa ato as a Christian is masinati nato ang presensya sa Ginoo. Ang pinaka-delikado pod nga masinati nato as a Christian is kanang dili nata makahilak sa presensya sa Ginoo. I hope nga dili nato na ma-experience and dili gyud nato na gustuhon nga ma-experience kay gusto gyud ta nga musandurot gyud pag-ayo diya sa presensya sa Ginoo. Ganina while ga worship ang ako lang ning i-share, hindi na ba ni gusto akong wife nga ma-mention iyang ngalan. While ga worship ta sa Ginoo siya ga kasinati siya og kaning naman ni siya ginabati ang iyang BP, dili siya normal. Then natingala ko ang iyang heart rate ganina is nisaka og 128. So kung normal lang, sumabala ka sa 128. But na ako'y nabantayan, which is siya nga gapiyong siya, niya na may monitoring niya, na ako'y gagabantayan, that every time nga gina-raise niya iyang kamot, every time nga musulti siya sa pagkamaayos Ginoo, gakatingala ko kay ang heart rate from 128 nahimong 95, 94, 93, hantod nga ni normal. So, heart rate tragani na. Tanawa daw kapa daw yung kasing-kasing, okay pa ba? Heart rate tragani na, segundo lang kaya usabon sa Ginoo. How much more kung kita ato yung gikinabuhi ang pagsimba, pagdaig sa Ginoo, daghan yung kayong buhaton si Lord sa imong life. Inay mong tapad nga, dili aksidente karon nga naa ka. Naay dakong plano ang Ginoo sa imuha. Dili aksidente nga giluwas kas Ginoo. Do na kay maayong ugma dias kamot sa Ginoo. And we are so excited ko inay mong tapad nga excited ko nga makita ka nga gamiton ka ni Lord. Kaya dili raman kami ang gamiton ni Lord, dili lang si Bishop, dili lang ako, dili lang mga pastors. I believe nga tanan nga naglingkod sa lingkuranan in His perfect time. Kamo na po'y muani sa tubangan, kamo na po'y muwali. Amen? I-claim na nato na. So let us open our Bible in the book of Titus, chapter 2, verses 11 to 14. Okay, Okay, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Verse 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Let us close our eyes and let us pray. Father, we acknowledge Your presence, Lord, dining higayon, O Dios. Salamat Ginoo nga Ikaw magapamuhat. Salamat O Dios sa imong anointing. Salamat Lord God sa kaalam ug kahibalog pagsabot Lord God. And Lord, as we open our heart and mind Lord God, ang imong pulong O Dios buhi na mo penetrate kani sa mong tagsa-tagsa nga kinabuhi O Dios ug motubo kini aron kami mahimong mamungahon isip nga imong mga anak O Dios. Lord, we are expectant Ginoo unsa imong buhaton karong kabuntagon. We believe Lord God nga dunay mga bag-o nga butang nga imong ibubo kanamo. Dunay mga bagong mga revelation nga imong i-impart kanamo O Dios. Lord, kining tanan Ginoo, amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan, in Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Before ta mo tackle ani nga verse, ako lang ni i-share ang background ani. Kaning Titus gisulat man ni Apostle Paul para kay Titus. Nya, at that time dito sa Crete, grabe ang mga paglutos, grabe kagubot. Kay gusto ni Paul nga ma-organize ang church, ma-organize ang mga leaders, and then ato nga lugar dili basta-basta nga
lugar. Kay ngano? Gubot, corruption, gubot, corruption, panag-away sa mga leaders, false teaching, naa dito, buhi kayo. So at that time, ang mga Kristohanon, confused sila sa ilahang faith kay Lord. They are confused kung unsa bay tinuod, unsa bay dili. Ang uban mga Kristohanon, nangaluya. Ang uban siguro, wala man gibutang, pero naagid na. Ang uban siguro, nang luod. Daghan kay nangawala, kay nang luod. Daghan kayong mga challenges ang nasinati sa church at that time. But gusto ni Apostle Paul nga na ay shifting mahitabo. Na gusto ni Apostle Paul, gusto ni Lord nga na ay shifting mahitabo nga instead nga mag-focus ang mga Kristohanon sa kagubot, mag-focus ang mga Kristohanon sa ilang sitwasyon, mag-focus ang mga Kristohanon sa ilahang kahimtang alisod, instead nga mag-focus sila sa unsay ilahang gusto maabot. Gusto ni Lord nga na ay shifting nga instead nga mag-focus sila sa mga kalibutanon nga butang, mahimo nga makabaton sila og panglantaw sa unahan, nga makahuna-huna sila, makapamalandong sila sa mga langit ng mga butang. Kaysa mosugot mog sa dili ang tanan nga naa nato karon, this is very relevant. Sa tinuod lang karon nga time na to, naay gubot, naa diha ang crisis, naay daghang kay mga false teaching karon nga panahon, daghang kay mga Kristohanon pud uban nangaluya, pero praise the Lord kay diri sa My Home Church daghang kay nadugang, walay naluya, nadungagan noon. Daghan kay tag mga challenges karon, pero gusto ni Lord karon sa tua na ay shifting mahitabo. Nga dili lang ta mag-focus karon kung sa imong nakita, but mag-focus ta sa unahan nga dunay giandam ang Ginoo nato. Praise the Lord. Amen. Gusto ni Lord nga mag-focus ta sa yaha. Kay kung dili ta maka-focus kay Lord, that's the time nga madistracta, that's the time nga dili na nato siya maprioridad, that's the time nga wala na tay direction sa tuang kinabuhi. And ang kinabuhi nga walay direction, unsa man na? Patsada dili gid maayo ang life nga walay direction. So gusto ni Lord mag-focus ta sa yaha kay tungod kay naa siya buhaton sa ato ang kinabuhi. Naa siya giandam nga nindot para nato. Tanan nga butang nga makita nato temporary lang. Bisan ang atong naong puno nato ni sa ibon, mabot gyud ang time nga mukunot gyud na. Bisag unsaon natong pang lipstick nga bisag pula na kayo, halos ang atong lips mura naggipintalan. Pero mabot gyud ang time nga temporary ra gyud na, mawala ra gyud na. Grabe ta manglaag, laag diri, laag dadto, which is okay mangyapon. Pero mabot ang time nga di nakakabaklay, kay naa na ka sa time nga idara na ka. So tanan butang temporary ra gyud. Imong TV nga bag-o kayo, bag-o na approve sa home credit. Muabot ang time ana, madaan, mangutang na pug ka kay gusto na pug kag bag-o nga patsada. Kung pwede pa lang nanay touchscreen nga TV. Di ba? So muabot yung time nga wala gyud, temporary ra gyud. Temporary. Bisad nang imong kauban karon, temporary gyapon na. Kay sunod Domingo, naa na sa lahi nga lingkuranon. Ayo po pagingog wala na. Naa sa lahi nga lingkuranan. Tuwa na sa tumoy, tuwa na sa tubangan, tanan temporary. Amen? So gusto ni Lord nga dili ka mag-focus sa mga temporary nga butang. Gusto ni Lord nga mag-focus ka sa mga langit nun nga mga butang. That is why the Bible says, set your affection on things above. No? Imong panguna-una, dapat panglangit ni. Tingali ang imong parinti, imong pamilya, wa kasabot, nga nung gani kag simbahan. Tingali ang imong mga higala, katawaan na ka, kay sa una, mag-uban mo og inom og tanduay, karon Bible na imong gidala, wala, nagpastor na gyud. Ayaw, pasagdi na sila, kay ngano, musugod kag sa dili, wa tay hilabtanay, musugod mo sa dili, kaning atua, panglangit gyud ning atua. Why you are here, nga nung naka sa church, because panglangit ni. Inay mong tapat nga, panglangit ning atua. Panglangit ni. Especially sa mga kabataan, daghang kay ka-experience karon nga naay mga persecution sa ilang mga ginikanan. Pabilin padayon mo. Kaya nga naman, panglangit ning atua. And imagine that, kung sa usa ka panimalay, nalay maluwas usa, entire family. Lukaya luwason sa Ginoo, luwason sa Ginoo. Pagpaka na to ang Ginoo ana nga ikaw ni stand ka sa imong family, ni stand ka sa imong panimalay.
nga, Lord, I declare and decree in the name of Jesus that this house, my family, belongs to you. Continue to declare it and makita nimo nga dunay milagro nga buhaton ng Ginoo. Since kita while kita nga gapaabot ta, we are looking forward, ang gihatag sa ako nga topic is about blessed hope, which means second coming. Kita nako nga ang ninong bagni kayo nimo wali sa end times. So ako dili ko mag-focus diha sa end times. Dinita mag-focus sa nabatay PowerPoint. Dinita mag-focus nga living right for the blessed hope. Living right for the blessed hope. So mo na atong topic karon. And while we are looking for the blessed hope, for the glorious manifestation, for the glorious coming of Jesus Christ, kita nga mga Kristohanon, dili ta pwede nga mag-standby lang. Dili pwede nga magpaabot lang ta. Kinahanglan naagid tay buhaton para sa Ginoo. And then while we look forward to the coming of Christ, God wants us to live in line with His will. Gusto, mo gusto sa Ginoo. Ato ba nang while we look forward to the coming of Christ, God wants us to live in line with His will. While gapaabot ta, gusto man ni Lord nga dili ta mag-focus sa unsay kahintang nato, gusto ni Lord nga mag-focus ta, gusto ni Apostle Paul nga sa mga Kristohanon nga antuson ninyo ang mga challenges, antuson ninyo mga pagsulay, kay the time will come, Jesus will come, tanan ta mupuyo, muuban ta diha sa Ginoo, and didto sa langit, no more sorrow, no more pain, wala na'y sakit, no? Wala na ta, dili na ta mamroblema. Gusto ni Apostle Paul, gusto ni Lord nga mag-focus ta na. Focus ta na. And while we are waiting, gusto ni Lord nga kita dili ta mawala sa alignment. While we are looking forward, nga maabot ang time, ang Ginoo mo balik, wa man ta kabalo unsa nga time, unexpected man ang pagbalik sa Ginoo. Anytime, pwede karon, pwede ugma, pwede sunod adlaw. But while we are looking forward, gusto ni Lord karon matag-usa nato nga ang atong kinabuhi naka-inline sa iyang kabubuton. Dili niya gusto nga while gahulat ka sa coming ni Jesus, gabuhat kag mga dili maayo. Dili gusto ni Lord nga while gahulat ka sa iyang pag-abot, mahimong mo compromise ka kung sino nasa kalibutan. Gusto niya nga inline ta sa iyang kabubuton. Gusto ba nato na nga inline ta sa kabubuton sa will ni Lord? Nga dili ta mag-una-una, dili atong plano mo'y matuman, dili atong kabubuton mo'y matuman, kundi ang plano o pagtugot o gusto gyud sa Ginoo mo'y matuman sa atong kinabuhi. Munang gusto ni Lord sa ato. And since the return is unexpected, believers are encouraged to prepare. The good thing, mo ning pinakanindot. The good thing while we are waiting and preparing ourselves, we got covered by His grace. Mo ning pinakapatsada. Amen ba? While waiting ka sa coming ni Jesus, covered na ka sa grasya sa Ginoo. Kisay na yung mga sakyanan dire. Praise the Lord. Bisag wala, patas ka mo, ti-claim, Lord, ako sakyanan. While ga-drive ka, wala pa gani disgrasya na nakay insurance. Okay ba na? Okay ba na siya nga, Kwan? No? While ga-drive ka, di ka mabalaka kung maunsa, kay ang imuhang sakyanan insured. Kung mabangga, ang insurance mo bayad. Kung mabanggaan, insurance mo bayad. Pero ang uban nga wala nakakuha og 25,000 nga insurance sa katuig, murag maglabad kung mabangga, di gid pwede magasgasan kay wala insurance. Pero example ra na. Kita while we are waiting for the coming of Jesus, see the amazing grace, see tanawa kung unsa kanindot patsada ang grasya sa Ginoo. Gihatag niya in advance ang iyang grasya. And this grace, pabor ni sa Ginoo nga dili na kinahanglan ka mag-effort. Pabor ni sa Ginoo nga grabe kanang di nimo ma-explain ba nga, Lord, deserve ba ko ani? Pero kung imong sabton pag-ayo,
ang grasya resulta na sa gugma sa Ginoo sa imuha. Nga, tungod sa gugma sa Ginoo sa imuha, gibiyaan gani niya ang langit just for us nga iyatang maluwas. And dire, as we read, verse 11, Titus chapter 2, verse 11. Ingon din For the grace of God that brings salvation. Grace ni Lord, nagdala nato nagkaluwasan, has appeared to all men. Ang grasya sa Ginoo walay pili. Tanan, all men. Dili na ang grasya sa Ginoo para ra nimo. Ang gusto ni Lord nga kitang tanan makapangalagad niya. Ang gusto ni Lord nga kitang tanan makasinati og kinabuhi nga kaayahay diha sa iyang kamot. Gusto ni Lord na kita tanan mauban niya dito sa iyahang gingharian. Ang grasya sa Ginoo dili lang na sa mga pinili. Ang grasya sa Ginoo is para sa tanan. And this is salvation, kaluwasan. Ang kaluwasan nadawat nato na pinaagi sa pagdawat kay Jesus Christ. And ingon pa ni Bishop James last day na sila Grace Camp, grabe kadaghan ang mga batanon nga nidawat kay Jesus. And from that time, ang ilang kinabuhi, wala na nahisama parehas kaniadto. Nakasinati sila transformation, nakasinati sila shifting, nakasinati sila og divine intervention sa Ginoo sa ilang life. And tanawa ang ilang mga as we kanang ato tong nadunggan ang ilang testimony, grabe ka life-changing kayo nga mga testimony. Nga bisan og lisod ang kahimtang, bisag lisod ang iyang sitwasyon, tungod sa Ginoo, tungod sa kaluwasan niya yang nadawat, tanan na usab. And this salvation, kaning kaluwasan, kaning grasya, ang grasya wala na nag-permit na to sa pagpakasala. Nga, tungod kay grasya ang Ginoo, mupasaylo ang Ginoo, maluluyon ang Ginoo, okay ra. Nga, karon di lang sa kung mga lagad, sa sunod na, dugay ra pa bitaw mo balik ang Ginoo. Dili ingana. Ang grasya wala na nag-permit sa pagpakasala, but ang grasya nagtudlo nato na sa pagkamatarong. Amen. Madawat ba nato na? Ingon diri. Grace has appeared to all men, teaching us, nagtudlo, that, number one, denying ungodliness. Denying ungodliness. What is denying? Sa man denying ungodliness? Samtang gapaabot ta sa pag-abot ni Jesus, samtang gapaabot ta sa pag-abot ni Jesus, kinahanglan kitang mga Kristohanon, we must deny ungodliness. Unsa man ni siya? To reject sinful lifestyle and attitude. Dili pwede nga gapaabot ta kay Jesus gapagpakasala ta. Amen ba? Ang kinahanglan nato samtang gapaabot ta, kinahanglan we need to reject sinful lifestyle. Tanang mga hugaw nga buhat, tanang buhat sa kalibutan nga dili makapahimuot sa Ginoo, kinahanglan ato na siyang hawason, ato nang sana ilabay, ato nang dili ta na magpabilin. No? Amen ba? Magpabilin ba ta sa ato ang pagpakasala nga kinabuhi? Dili na. Kaya while waiting for the coming of Christ, we need to reject those sinful nga klase nga kinabuhi. I believe nga dili man tatanan perfect. Dili man kita perfect. Kay si Jesus man gyoy perfect. Si Jesus man gyoy, but pinaagi kay Jesus na himutang matarong. Pero wala na ta nagkinabuhi sa pagpakasala. Sometimes kasala ka. Pero grabe ang grasya sa Ginoo. Ang paglimpyo sa Ginoo sa imuha. And that's mo nang denying ungodliness, reject sinful lifestyle. Kung sa una, ganahan ka pagbuhat sa pagpakasala, karon dili na kaganahan. Kung sa una, makahurot kag usa ka kahang nga sigarilyo, karon usa na lang. Wala na gyud dapat. Amen? Wala na gyud dapat. Kaya nganong gusto ni Lord nga muhawas ka sa sinful lifestyle? Kay kabalo man gyud, kabalo mo nganong gusto sa Ginoo nga mahawas ta? Ang bottom line ana, to
tungod sa gugma ra gyapon sa Ginoo. Kay ngano man, dili niya gusto nga madaot ang iyang binuhat. Kay every time nga mo take ka ana kanang sala, kana makapadaot sa imuha. And dili gusto ni Lord nga magguba sa kaaway ang iyang binuhat. Like for example, kaysa may mga panday dire. Nagbuhat ka og pultahan nga nindot. Nagbuhat kag balay nga nindot. Unya sa kalit nga panahon, nag-away mo sa imong asawa, ang imuhang binuhat gisugnod sa kalayo. Unya nag-effort kag ayo ato, sugot ka. Or sugot ka, nagpanday ka og lamisa. Unya kalit lang na iniabot, giguba ang imuhang gipanday. Malipay ba ka? How much more ang Ginoo? We are created by God, gibuhat ta sa Ginoo. Amen. Ang nagbuhat nimo dili basta-basta, igna mong tapad. Ingana lang na, pero ang nagbuhat dili basta-basta. Amen. Dili na to kaminusan. Ang matago sa ang atong tapad kay binuhat na sa Ginoo. And kana kay binuhat man sa Ginoo, dili gusto sa Ginoo nga naay mo tumpag muguba ni ana. That is why ang My Home Church gapaning kamot, Bishop James lakaw dito kay ngano? Kay dili gyud gusto sab sa Ginoo nga daghang mga komunidad maguba sa kaaway. That is why we are building community, we are rebuilding, repairing communities nga naguba sa kaaway. We are taking back kung unsay gikawat sa kaaway. Kay mao nang plano sa Ginoo nga kita mahibalik diha sa Ginoo. Amen? Andre. Reject anything that pulls you away. Let me share to you a story. Amot ko nakabalo na ba mo ani na ay iring og langgam. You know what? Ang langgam ganahan yung kay kaon og ulod. Ang iring sa ganahan kaon sa iring, kaon ba ng iring og ulod? Dili. So ang langgam, naguna-una ang iring, usaon ka nako ni nga makakaon ko aning langgaman ni kay grabe man kaayo ka tambok nga langgam. Unya humot na gid po kay ning langgaman ni. Katawa-katawa ra ang langgam kay ang langgam baya kana baya nay pako. Sus, ikaw iring nga ka di gid ka makakaon nako. Tan-aw ra gid kataman nako. Tan-aw ra gid kataman. Una-una sa iring, bebe maguna-una ko unsaon nako nga maako ning makaon ning langgaman ni. Ingon ang iring, langgam. Ang iring nag-andam og mga wating nga mga tambok pod. Ingon ang iring, langgam. Kaon aning wati. Kay nindot kaay ni. Ingon pod ang langgam, tanaw-tanaw ang langgam sa wati pagkanindot gyud sa giandam sa langga sa iring Pero ingon ang iring, pag kuha nimo dire, tagay pug og usan nimo ka balhibo. Una-una pud sa langgam nga, usa ka wati, usa ka balhibo, murag di ko gansi. Una-una sa langgam, agay, skaman ning iring karon. Okay, taga kuha, baylo sila. Usa ka wati, usa pud ka balahibo. Hantod kay, murag gusto naman sa langgam nga it all you can. Murag okay ra siya kay lamian man gyud sa iyang gibuhat. Sige silag baylo. Until niabot ang time nga sa sigig kaon niya, wa niya nabantayan ang iring. Nagana na sa kilid. Meow. Kay nga naman, ang langgam na hutdan nagbalhibo. Huna-huna sa langgam, tanatanaw ang langgam sa iring. Ang iring, magtanaw na niya, di na siya kalupad. Unsay nahitabo. Saman, disod po gitanaw ra. Gikaon na gyud ang langgam. At the end, kinsay nalipay? Kinsay nabusog? Ang iring. Abi ko muingon ko ang langgam. Ingana ba? Ingana ang scheme sa yawa sa tuwa, scheme ni Satan sa tuwa nga usahay pagganahan ta ba? Okay raman. Kay napay sunod Domingo, mapasaylor ako. Sunod Domingo, karon pagpakasala lang sa ako. Sige, kuan lang, sige. Shot, usa ni kabaso. Usa ka baso pero katong dako, okay ra. Okay ra ni, wala bitaw si pastor. Sa tinuod lang mo nang kami mga pastor usay di na may bisita. Kay hadlok mi pag once mabisita mi unya matimingan. Unya nakakita, di na namo si maulaw naman ha kay nakitaan ko ni pastor.
Muna ko sa mga pastor, di na mo bisita. Okay na ko diri sa office. Pero anyway, sultihan ta mong tinuod, scam na sayaw ni Satan sa ato. Pagganahan rata, pero at the end, kita mo'y gi-corner, kita mo'y di kalupad, kita'y nawadag kinabuhi, kita'y na-destroy ang atong life, nawala ang atong pagka-sensitive diya sa espiritu, nawala atong tinguha, desire na to para sa Ginoo because of one thing, that is sin. Amen. Dili gid ta mosugot nga tungod lang ana mawala ang atong connection kay Lord. Kay most people nga nung mulive sila sa church, dili man kay ang church mo'y problema. Most people nga nung mulive sa church because sila mismo nag-commit og dili maayo. And then wala nila nabantayan nga nag-create na day ang kaaway sa imuha og stronghold. Di ba? Ay mo pataranta kung unsay i-offer ni Satan sa tuwa kay ano scammer si Satan. Mismo gani si Jesus gigna niya nga kung muluhod ka, imo na ni imong makita. Nga dili ba gyud na yan nangangkon ra ba gyud siya? Pero grabe ka mangingilad. Pero ayaw pailad. Di ba? Di gid ta pailad, di na mong tapad nga ayaw pailad. Kinahanglan grounded ka, kinahanglan imog yung protection na ng imong spiritual life. Kaya kung mailad ka, si Satanas, sa kilid mo yung ginag-nyaw. Di, gikakalupad. Munang kita, mga cell group leaders, dot-dot. Tanang mga cell group member, hawiri. Tanang mga cell group member, i-follow up. And I know, gina-remind tana ni Bishop James Paul, dili sa iyang church. Nga dili ginato lunan. Hantod nga dili ma-born again, hantod di maluwas, hantod dili makapangalagad sa Ginoo. Amen. Ay gyud sugot nga pag first nimo invite, pastor dili gid siya. Ay gyud ingon nga, dili siya maluwas. Ayaw gyud lungi. Kay dako kayong plano sa Ginoo ana sa iyang kinabuhi. Ayaw gyud lungi. Kay mao nang gusto sa Ginoo nimo nga mahimong ma-share nimo ang kaluwasan because God's grace is for all men. Dili lang na para nato na tanan. Pagpaka na to ang Ginoo niya na. Denying worldly lust of the flesh, immorality, addiction. Kabalo na ta sa immorality. Addiction. So grabe, rampant kayo karon, daghang klaseng addiction. Addict sa ML. Addict sa daghang addict. Addict sa scatter. Kana makaguba na sa imong kinabuhi. I remember na ay time ana nga naikasa nga na prison na gyud tungod kay na-addict. Addiction sa pagpakasala is dili gyud maayo para nimo. That is why gusto ni Lord nga while gahulat ka niya, while gahulat ka nga mobalik si Jesus, ayaw gyud pag-adik-adik. Kay wa gyud adik nga makauban kay Jesus. Amen. Ingnay mong tapad ayaw pa adik-adik. Hallelujah. Bahala murarag adik ug naong basta dili adik gyud tinuod. Amen. Di kita pa adik-adik. Immorality, lust of the eyes, materialism, greed. Usahay bitaw kani atong pagka-materialism, lust of the eyes. Gusto nato paliton tanan bisag dili na nato kaya. Ang time ito, mahitabo bitaw ana makapadaot gyapon nimo. No? Wala pa ka na-impas sa home credit sa TV, nag-utang na po kag home credit sa rep. Ang mahitabo ana bisag paggabi magsigig tawag sa imong home credit. Mawala ang imuhang peace of mind, maggubot ang pamilya, maggubot. Naggubot-gubot na gyud. Pasing makaingon mo mga pastor, kabalo lagi kang credit manawag og gabi. Nakautang ka pastor? Wala ko kautang na nagtestimony. Wala. Muna nga dili kay ta kinahanglan nga kita nga nangalagad way gahulat tas pagbalik sa Ginoo, nangalagad tas Ginoo dapat kaning lust of the eyes bantay. Tanang kaibog sa mata bantay. Amen. Inamon tapad pag binantayon. Kay kani atong mata mahimantayon. Muanitag simbahan dili ta manghimantay. Dili ta mo yung yung lipstick nilapas sa aping. I-appreciate kanunay. Ayaw anak, dili ta mahimantay lust of the eyes. No? Ayaw gyud kaibog.
Mga lalaki, ayaw mong tanaw sa mga babae nga gwapa. O, mga babae, ayaw mong tanaw kaayo sa mga lalaki nga gwapo. O, kalang. Kaya ang purpose nga nata sa church, mudahay ug musimbas Ginoo. Dili mangitag gwapa o gwapo. Daghan ba tagbatan-o nasa tumoy. Grabe ilang pakpak. Murag nakarelate sila. Di ba? So muna ato ang bantayan. Last of the eyes. No, atong kadasig dili dapat foundation ana ang atong kaibog. Denying worldly lust. Usa ni ani is pride of life, garbo. Ning garbo delikado. Di nimo mabantayan. Kung mabantayan manggaling, kung naagi garbo, number 1 gini makaguba sa imong spiritual life. I appreciate sa mga leaders nga na-develop ni Bishop James kay nakita nako nga grabe ang humility, ang development sa humility. But you know what? Others, daghan kaayong kasinatian na nga ang mga leaders gusto gusto nga i-promote sila, gusto sila recognition, gusto sila nga dili sila maglimpyo sa CR, gusto nila nga diretso sila nga nasa head gyud sila, gusto sila nga duol sila kay pastor. Naba ana? Dili gusto ang Ginoo ng garbo. You know what? Ako lang experience when I was in high school. Sa una naigatudlo sa akong drum sa church. Nya ang ato akong teacher sa drum moingon man dayon nga dukdok lang diya man. Duk po ko una ko sa ako ang pagdukdok murag ilad ni kay di wa may magatudlo. Unya ingon na limpyo isang map kay magtudloan ta dayon kag drum. Hantod nga wa ko katuon sa drum. Nibalhin na po kog paggabi bahista. Unya apple D, unya usay di mo ko kay ko kasabot. Pag iundang na. Dili gyud. O di ba? So Lord wala gyud ko diha. Antod niabot yun ang time nga asa ko kanta, nagkanta ko. Ang problema kay magkanta ta kay palayo man atong microphone pag once nga madunggan na akong tingog ipalayo man. So wala gyapon. Niabot yun ang time nga ang ako yung gipili nga ministry sa church is tiglimpyo. Ang iniduro na mo sa una, wala man siguro nagkaon diri. Kana bitong yellow kayo. Kana naa sa kuan yellow gyud, pati salog yellow. Pero ingon ko nga Lord, dinhi man akong ministry. Buhaton ako kung pinaka the best para sa imong kahimayaan. At tukos tindahan, sunrooks, purot ang sunrooks, wa ko'y pangbayad, ingo, lista lang si pastor bayad. Until the time, nang amo ang CR, nga hilo kayo, puti, guys, tanan. Wanto rin ang pastor nako, Iman, praise the Lord. Rin ko, hallelujah. Ang butong hallelujah, burag ikapoy, or unsa ba? Pero pasalamat ko sa Ginoo nga na-appreciate ko sa akong pastors bisag sa ubos nga trabaho. Ang promotion dali ra. Basta ikaw kabalo ka mo paubos sa imong kaugalingon. Ang promotion dili na nimo ginalakag. Ang promotion mo'y galakag nimo. Kung gibless ka sa Ginoo, dili ikaw mo'y galakag sa panalangin. Ang panalangin mo'y galakag nimo. Goodness and mercy of God will follow us. Tibuok natong kinabuhi. Magsunod-sunod yun ang kaayos Ginoo. Basta dili lang yun ka magpasigarbo sa imong kaugalingon. Kay mismo si Jesus ni anhi to serve and not to be served. Muserbisyo gyud ta. Music team, muserbisyo gyud ta. Amen. Leaders, muserbisyo gyud ta. Members, muserbisyo gyud ta. Sa lahi-lahi man tag pamaagi nga pagserbisyo, I believe kung unsa kagamay kadako ng imong serbisyo na ay panalangin ni anak. Na ay panalangin. Excited ba tayo bless sa Ginoo? Serve the Lord with gladness. Kung gusto ka i-bless ni Lord, ayaw pagpasagarbo sa imong kaugalingon. Be humble. Amen. Now karon, worldly lust, pride of life, and this is the most very challenging. Unsa ano to pag-combat ba kaning worldly lust? Kay grabe man gid di basta-basta ning worldly lust kay guns kalibutan. Kay daghang kaayong mga great leaders na fall, mga leaders na fall, mga members sa music team na fall because they don't know how to combat worldly lust. The first thing we do is when we face temptation,
Kaya naman ginang temptation. Temptation is not sin, naagin na. But we should refuse to surrender. We should not surrender to it. Kung naay mga offer sa kaaway nimo nga, ani diri kay wala si mama. Don't surrender to it. Refuse. Likay, resist, abstain. Klaro ba kaya ang 1 Thessalonians 5:22? Abstain from all appearance of evil. Klaro po kaya ang James 4:7? Resist. Sukli yun. Di ba? Pakigbatok yun sa sala. Kay mo nang gusto sa kaaway nga makabutang siyag mansa sa imuhang kinabuhi. Makabutang siyag stronghold sa imong life. That is why kung naay mga offer, naay mga temptation, ayaw surrender. Fight a good fight. Kuan gyud. Sukol gyud. Inay mong tapad, sukli gyud ang kaaway. Ayaw gyud talaw-talaw. Set boundaries. Usahay man gyud wala na tay boundaries. That is why dali ra kay ta ma-overcome sa kalibutan. Di ba? Kung bati nimo nga dili pa nimo kaya i-fight, dili pa kaya nimo mulikay sa, like for example, na kay mga barkada nga hanggaton kag inom, unya ilado kay ka nga manginumay, unya muduol gyud ka sa ilaha, kay abi nimo kaya na nimo sila, pero sa tinuod lang pagtunol sa red horse nga bula-bula nga bugnaw kaayo, yung kag lami man day ni diapon. Set boundaries. Kung mahimo, likay ka. Amen. Ay, dili na ko ana. Dili na ko iyas kalibutan, iya na ko sa Ginoo. Dili na ko pang kalibutan, pang langit na ko. Ingana na to pag-combat. Set boundaries. Di ba? Kung naamo sa relationship, importante kayo mag-set mo boundaries. Ang manag-uyab, dili na managminyo nga pwede ninyo buhaton tanan. Ang manag-uyab na aginay boundaries. Kung kamutang mga babae, sorry to share, dili man ko pastor, pero I think I have to share this. Kung ikaw lalaki nga tarong, dili gyud nimo dalon ang babae nga dili ma-inform ang pamilya, or dalon nimo sa dapit nga wala pod takabalo-asan nimo dalon, magrespeto gyud ka. Ug ikaw pod babae nga gitagaag kaalam nga pinasay sa Ginoo, kabalo gyud ka nagi kay discerning spirit nga kung kaning lakihan ni kaning naungan ning tawhanan ni tinarong bagyad ni or binuang ning iyaha. O di ba? Kay sultihan ta mog tinuod. Kung dili nato butangag kung moabot ang panahon, di lagi nato butangag kung moabot ang panahon nga tarong ang imuhang pares pagkanindot sa kaminyoon. Hallelujah. Magtanaw ka sa imong asawa. Praise the Lord. Tanaw ka sa imong pagtanaw nimo sa imong asawa, makaingon kag salamat Lord. Pero kung dili iyas Ginoo, pagtanaw nimo, hallelujah. Ngano man ni Lord. Ngano man. Di man ka mabinantayon. Wa may boundaries. Pataka-taka ra man gid ta og patad. Di ba? Pataka-taka ra man gid ta. Pataka-taka ra. Di na naay story gyapon, di na ko maglangan kay hapit na mo ingog 30 minutes na lang. Pero gi-story na ni Bishop James. Pero muna nga dili gid ta dapat careful gid ta mga batan-on. Amen ba mga batan-on? Mo set gid ta boundaries kay kung walay boundaries, malipot gid ta sa kaaway. We should choose obedience. Mora na. Para ma-fight nato ang kaibdon sa kalibutan, obedience ra. Ang agila, dili man makig-away ang agila sa halas dinhi sa ground. Dalon man na yan ang halas dito sa langit. Kay dito, dili man na field sa halas. Malipong ang halas, mahotdag oxygen, daw gid perminti ang agila. Pero kung diri makigbugno ang agila, alanganin. So, mahimo na to, choose obedience. Kung unsay gisulti sa word ni Lord, mao'y tumana. Kung kana wala na giinsakan ka sa Ginoo nga buhata, ayaw buhata. Pero kung giinsakan ka sa pulong sa Ginoo nga buhata, buhata. Period. Kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga mga niluwas sa Ginoo, kita nga nagpaabot
sa pagbalik ni Jesus, dili taga-compromise kung unsay nasa kalibutan. Doon na tay langit nung paghuna-huna, langit nung batasan, langit nung nga kinabuhi, ug langit nun nga panglantaw. Pakpakan na to ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. That is why, while we are waiting for the coming of Christ, believers, how should believers live? We should live soberly. We must live a disciplined lifestyle that prioritizes spiritual growth and maturity, which subsequently produce self-control, spiritual awakening, and sound judgment. Self-control. Kanang magkinabuhi ta nga mabinantayon ba? Natay control sa tong kaugalingon. Natay dili ta magmaluya. Kundi we should have kanang madasigon ta ba? Spiritual awakening. We are spiritually awake, alert, prayerful, ga fasting, ga ampo, ga worship, pagkapatsada nga lifestyle. Mao na ang atong kinahanglan lifestyle while we are waiting for the coming of Christ. Sound judgment. Sa maning sound judgment, dili ta reactive, responsive ta. Kung na kay madunggan, gignan lang kag gwapa siya. Nganong gignan ko gwapa ko? Kinsa nagingon? Don't be responsive. Don't be reactive. Be responsive. Amen ba? Dahil na mga challenges, especially sa among experience sa mga small group, gagmayng istorya, padakon, gubot. Munang gusto ni Lord nga natay self-control, natay sound judgment. Before dili ka mag-decide nga nakas kasuko. Di ba? Kaya wala gyud maayong desisyon ana. So munang gusto sa Ginoo sa ato nga natay sound judgment. We should live righteously. Sa man righteously, right action. Believers ought to act justly. Kanang naagi pagkamatarong sa tuwa ba, we are fair. Kung nagnegosyo ka, di ka mangilad. Kung ang sabon imong kumpra, G's, dili nimo himuong 20. Dos lagay patong. Tinarong nga negosyo, ana. Tinarong nga estudyante. Na estudyante nga na may project nga iPhone 16 Pro Max. So ang mama taon gibaligya ang kabaw. Na may project sa school dito sa Boracay. Gibaligya mo sa kaektarya. Tinarong. Di ta mamakak, tinarong. So gusto sa Ginoo while gapaabot ta sa second coming, sa sa Ginoo, kinahanglan magbatuntag magminatarong kita sa atong isig katao. Di ta mangdaot, di ta manglibak, kung unsay mga maayo, mao ra atong isulti. Narabay usahay mga silingan, tanahon yun ang silingan, kung unsay una mo gawas, kay dili sila gusto nga magtagbo sila. Kay maulit siya ug makita niyang nahong sa iyang silingan. Pero kitang mga Kristohanon, naatay kaniya nga mupasaylo. Bahalag kitay alkanse, basta dili kita mo'y nakapaalkanse sa ilaha. Bahalag kitay ganse, basta importante dili kay kita mo'y hinungdan nga nagansi sila. Okay ba na sa tuwa? Bahalag ikaw mo'y gidaot-daot, basta ikaw di ka mangdaot. Bahalag ikaw regig ng gwapa, basta sila pangit. Nga na. That is why, sa Bible, kung labayan ka og bato, labayan silang tinapay. Makaya ba na ninyo? Nga inyong kaaway, pagkanon nimo i-treat nimo sa inasal? I-treat nimo sa Jollibee? Kaya? Kaya. Kaya nagkinabuhi na ta nga matarong diha sa Ginoo. Praise the Lord. Kung gatreat ka og lechon manok, murag daghan mga away nimo. Anyway, ang ganda ni. Show love, mahigugmaon ta. Amen ba? Kita nga mga anak sa Ginoo, kay love ang Ginoo mahigugmaon, so kita dapat kinahanglan mahigugmaon. Maluluyon. Pataas ka mo sa mga maluluyon. Praise the Lord. Maluoy. No? Abi nimo sultihan ta mo na story man ni siya. I don't know kung kaila ba si Bishop James. Na story sa usa ka pastor nga niadto sa bukid. So sige nagsaka sa bukid, sige gwalin. Niabot ang time nga naa siya kauban nga negosyante.
Unya, kwartahan. Niabot na tayo mga nag-uban-uban sila, ang sapatos sa pastor is nalangkat. Nalangkat. Gikuha sa pastor ang lapa-lapa, unya ang dato nga kauban nila, I don't know kung member ba to ni or dili, kabalo mo siya gibuhat, nagkuha sa bulsa. Grabe nga, pagkakita sa pastor, baga kayong kwarta. Hilak taon. Hilak tong pastor. Pag-ana sa kwarta, gikuha ang lastiko, gihatag sa pastor. Kaya para ihikot. Nihilak na maunta. Unya, di balik ang kwarta. Kitang mga anak sa Ginoo, maluloy unta. Pastor or dili, pag nakita nato nga kinahanglan tabang, mutabang gyud ta. Kay kitang mga tagalangit, maluluyon. Pakpakan na to ang Ginoo. Praise the Lord. Walking humbly with God. Ato nang dalion. We should live a godly life. How should believer live? Number 2, we should live a godly life. Unsa man ang godly life? Intimacy with God, na kay relasyon. Dili pwede nga naka sa church pero wala kay relationship kay Lord. Dili pwede na. Dili pwede nga nag-expect ka nga muuban ka, maapil ka sa rapture pero wala na kay prayer. Muampo na lang ka once a week. Dili pwede na. May pang Facebook active 1 minute ago. Pero imong relationship active 3 years ago. Hallelujah. I hope nga active ang atong relationship kay Lord. Every morning, kapasalamat na sa Ginoo, Lord. Salamat, Lord. The best yun ka. Every time nga, every day, every kaon, unsa ba da, tanan, maligo ba ka, unsay imong buhaton, imong ginapasalamatan ang Ginoo. Naamoy personal intimacy. Lord kabalo ba gyud ka? Kabalo ba gyud ka? Di ba? Naa kay personal intimacy sa Ginoo. Kay nindot kayo nga naa kay intimacy kay Lord. Nindot kayo nga naa kay divine connection. Kay ang resulta na dunay divine intervention si Lord sa imong life. Naay mga plano nga giplano nimo nga abi nimo mauna pero naa day plano nga mas nindot ang Ginoo. Ingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, mga butang nga wa nimo gipangandoy, gitinguha, gi-expect maoy giandam ni Lord sa katong nahigugma niya. Pagkapatsada. Wa ka nag-expect ani nga blessing pero niabot. Wa ka nag-expect ani nga ang imong life nga sa una manglampasay ra man kag sagbot pero karon bisakyanan na ka. That is blessing from the Lord nga wa nimo gi-expect because you have intimacy. That is what yan tinuod mga bago nga mga nakaabot. Why nag-effort og ayo atong pastor and leaders diri? Why nag-effort kay sila og ayo? Just to invite you and bring you here sa church. Dili na tungod sa ilaha. But tungod na kay mao nay gusto sa Ginoo. Gusto ni Lord nga i-bless ka. Amen? Prayer, relationship with the Lord, obedience to His Word, living to please Him, not people. And having a heart that honors Him. Kabalo mo say honoring sa Ginoo. Si David nahimong duol sa kasing-kasing sa Ginoo ngano man tungod kay nagbuhat siya usa ka butang nga bisag wala na gipangayo sa Ginoo sa iya. That's honoring. If na kay lifestyle nga gina-honor nimo si Lord nga bisag wa gi-ask ni Lord nga imo nang buhaton pero imo nang ginabuhat, sultihan kag sa tinuod. Grabe ang pabor sa Ginoo sa imo ni anak. And gusto na, mao nang gusto ni Lord nato. Nga samtang gapaabot ta, we keep honoring God. We keep honoring our leaders. Amen. Kaya ba nato na? Yes, kayang-kaya. Because na si Lord mutabang nato, na ang grace ni Lord mutudlo nato. And this is the most important text nga akong i-share sa inyo ha. Nga madasig ta. Nga dili gyud ta magmulayahon while we are waiting, dili ta magmulayahon nga samtang gapaabot ta. According to Titus chapter 2 verse 14, Jesus gave Himself for us. Iyang gihatag iyang kaugalingon that He might redeem us. Total dapat kita mo'y magbayad sa tong sala. But siya mo'y nagbayad.
from every lawless deed and purify for himself. Through the blood of Jesus, nalimpiuhan ta sa itong mga kalapasan. Bisag imong sala, murag Titanic, pero ang gugma sa Ginoo, dagat man, galutaw ra. So you know what? Mona, the one nga atong gipaabot is the one nga grabing gugma nato, is the one nga naghatag sa iyang kaugalingon, nagbayad sa atong mga kalapasan, naglimpyo sa atong mga kalapasan, sa atong kinabuhi, and gihimutan niyang special people. Grabe. Inay mong tapad nga special child ka ni Lord. Mo ba nangatawan ng uban? Special ka nga anak sa Ginoo. Kung dili pa ka special, di ka anhian sa Ginoo. Kung dili pa ka special, di ka pakamatyan sa Ginoo. Kung dili pa ka special, wa ka niya gilukat. Kung dili pa ka special, wa ka niya gilimpyo. Pero anong gibuhat man na sa Ginoo? Nga gianhian pa ka, giluwas ka, gilukat ka, gilimpyuan ka, gihimo ka niyang special nga anak. For what purpose man? For what purpose? For us to do good works. Pakpakan na to si Jesus. Ingana si Jesus. Ingana ang gusto ni Jesus. Giandam taniya sa pagbuhat og maayo og matarong. I believe, mabot ang time, makitang tanan, ituboy dito sa langit. Mabot ang time, rapture will come. Kitang tanan, uban kita. Praise the Lord. Because we live right. We live according to the will of God.